Hello yours, Arkian po at your service. Isang mabilisang unboxing lang to ng GoPro Hero 11 Black natin, no? And its features isasama na natin. So without further ado, let's get into it. So, yun yours, no? Open natin. On the left side dun yung screen, meron akong pinaste dyan. Meron tayong makikita dyan na features. 27 megapixel camera, sensor, 33 feet na waterproof level. Meron din siyang 8 times slow-mo. Meron tayong time warp 3.0. Super photo plus HDR plus raw photos. Webcam mode, meron ding 5.3K resolution with 60 FPS, 4K resolution and 120 FPS, 2.7K resolution with 240 FPS. Yan yung resolution na magagamit ang 8 times slow-mo. So, kapag gagamit ka ng 5.3K na resolution, di yan siya pwede. Gagamitin mo sa 8 times slow-mo. Meron din siyang voice control, meron ding data overlays, 1080p, live streaming, either YouTube, Facebook, or other social media platform, GPU2 processor, mod ready na rin. Tapos meron din siyang pinaka-highlight na GoPro na to which is Hyper Smooth Stabilization 5.0. So yun, no, open natin yung box. Yan yung mga features niya, no, sa GoPro Hero 11 Black. Ang laman lang nito which is yung charger cord. Meron ding manual, meron ding base mount, chin mount, thumb screw, tsaka yung unit natin na na GoPro Hero 11. So yan lang yung laman niya, pinakalaman doon dito sa box niya. At tsaka ito yung bag pouch niya. Yung side pocket na pwedeng lagayan ninyo. So yun lang, no. So lipat tayo sa part 2 yours, no. Remove muna natin tong mga white seal niya. Tapos ang laman dito which is yung manual kung nahihirapan kayo kung paano i-install. Sa paglagay ng battery, slide up lang natin. Tapos yung sa dulo, i-pull natin pa atras. Pasok natin yung battery. Tapos remove natin tong yung front seal niya, yung mga cover. Ito sa lente, galin natin sa likod. So, i-open natin yung sa gilid. Tapos may makikita kayo ng charger ng USB at saka SD card. So sa SD card naman, dapat Extreme Pro ang gamitin natin kasi yan yung pinaka best fit para sa GoPro kasi magbibigat yung videos niya. So in my case, 64GB yung gamit ko for lang muna. Starting lang muna kasi ngangapa pa tayo dito. Sa paglalagay naman ng battery, consider din natin yung orientation. So dapat tapos meron siyang lang dito, testingin muna natin to kung so, turn on natin. So bungad itong language na makikita ninyo sa inyong screen. Kung ano yung type of language na gagamitin natin. English lang tayo. By using, agree natin. Tapos yung sa GPS naman, pwede ninyong on, pwede ninyong i-off, pero mas okay kung off kung di naman kailangan kasi bilis din yung makaka-drain ng battery. Di naman necessary na naka-on yung GPS palagi. Tsaka option nyo na yun kung i-on nyo or hindi kasi di naman necessary i-on yan. So in my case, naka-off to. Extra load din yan sa sa battery mo. So most likely off ko na lang. And then yung GoPro quick up natin, yan yung magpa-pack up
kung i-pair mo na yung phone mo sa GoPro mo through Bluetooth. So, lipat tayo sa part 3 sa Quick App Registration. Pasok tayo sa Google Play, GoPro Quick App, and then magpa-pop up itong black na to na may nakalagay na quick. Click download, and then tapos mo download, open, tapos ayan siya. So click nyo yung GoPro. So first of all, open mo na yung Bluetooth, then click mo na yung Bluetooth. After that, kita nyo tong, in my case, makita nyo sa akin na GoPro 4200 kasi hindi ko pa siya na-rename. So, click natin tong GoPro 4200. Once ma-detect yan siya, mapapop up mo niyang name na yan, name ng unit niyo. So i-recognize yan ni Quick App. Meron din nakalagay na serial number tsaka yung camera number ninyo ng unit. So yun, click nyo yan, tapos magka-pair niyan, tapos ng pair na yan, magbibip yan siya once, twice, and then good to go na yan. Na-register na yan siya. So ganun lang kadali, no, viewers, no, pag register ng unit ninyo, pag may GoPro cam na kayo, kahit na anong GoPro yan, from 4 to 12 pasok nyo yan. So yun lang, viewers, no, salamat sa pagsama sa atin, and God bless. Bye yours, bye.